Ito ang pagsapung araw ko ng pag-ikot mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Mula Narbacan ay pumadyak ako ng 5 kilometro hanggang sa marating ko ang mga ahon ng kalsada papunta sa probinsya ng Abra. At nang may dumaang magpuputo sa harapan ko ay bumili ako ng kanyang kutsinta. Yan na ang aking naging agahan. Hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, sanay ako sa ahon. Pero nung init ng araw, yan ang di ko talaga kayang tiisin. At isa pa, 4 na araw na pala ako walang ligo kaya napakalagkit ng katawan ko. Feeling ko, yan yata ang pinaka-initiation bago marating ang tunnel ng Tanganan. Sa mga nagbabalak mag-Abra, may papayo ko lang twice o thrice kasi bago nyo marating ng probinsya ng Abra, kailangan nyo yung pagdaanan ng sarili, yung kalsada na to. Yan. At nang malampasan ko na nga ang mga ahon, ay diyan ko na nakilala ang mga bikers na galing pa sa Ilocos Sur. At dahil nga famous ako, nagpa-picture sila sa akin at sabay-sabay na kami lumusong papunta sa tunnel. At nang makarating na nga kami sa tunnel, ay nag-usap-usap muna kami. Nag-picture-picture at nagkape. Kinuha ko na rin ang pagkakataon na makapag-charge kasi nga halos palubat na ako. Ito ang pasalubong center ko saan pwede kong makabili ng mga souvenir items. Mga t-shirt, bag, kitchen at marami pang iba na lahat gawa ng produkto ng Abra. At pagkatapos ng halos 2 oras namin pagtambay, ay iniwan nila ako. At kung inaakala nyo sa probinsya lang ng Cavite may tunnel, hindi, dito rin. At nang ma-full charge na nga ang cellphone ko, ay dumiretso na ako sa pagpasok sa tunnel ng Abra. At paglabas ko nga ng tunnel, bumungad sa akin ang napakagandang kabundukan ng Cordillera. Oo, tama kayo sa narinig nyo, ang Abra ay kasama sa mga probinsya ng Cordillera Administrative Region o CAR. Ang salitang Abra ay galing sa salitang Espanyol nang ibig sabihin ay open o lagusan. Well, posible kasi kapag nasa Abra ka, pwede kang lumusot papuntang Kalinga, pwede kang lumusot papuntang Apayao, pwede kang lumusot papunta sa Ilocos Norte, at pwede kang lumusot sa Ilocos Sur. At paglabas ko nga ng bayan ng San Quintin, ay pumasok naman ako sa bayan ng Piligan. At may madaanan akong punong duhat, ay nag-craving ako bigla, kaya ako kumuha. Pag nilinaw lang hindi ko dinugas yung duhat na yan kasi wala naman may-ari. Yung puno na yan, nasa may gilid ng kalsada. At marami rin yan, mga bagsak na mangga. Basta pumadyak na lang ako ng pumadyak, wala na akong pakalam sa tindi ng init ng araw. At nang makaramdam na nga ako ng gutom, naghahanap na ako ng karinderya na pwede kong kainan. At dito ako bumagsak sa isang mamihan. Marami nagtitinda ng ganyan sa Abra kasi nga yan ang pinakamabenta sa kanila at isa pa, diyan sila nakilala. Pero hinahanap-hanap ko talaga ang lasa ng Mami ni Zeus na kaibigan ko dyan. Kaso nga lang, sarado sila kahapon. Good afternoon guys, nandito ako sa Piligan, province of Abra. And if ever na magabi kayo rito, o plano nyo magpunta rito, don't forget to eat this. Ito pinagmamalaki ng Mickey de Abra. I bet my name. Masarap siya. Promise. Masarap talaga. Lahat naman ng probinsya may pagkain pinagmamalaki kasi nga bahagi yan ng kultura na panlasa nating mga Pinoy. Tulad ng laing ng Bicol, otop ng Cebu, empanada ng Ilocos at ito, Mickey de Abra. At pagkatapos kong kumain ay bumalik na uli ako sa kalsada para pumadyak. Hanggang sa marating ko na nga ang Bangged. Ang Bangged, ang capital ng Abra. Dito nyo rin makita ang kanilang magandang simbahan na halos ilang taon na rin ang tanda. Pati na rin ang kapitolyo ng kanilang probinsya. At dumiretso na ako ng Partas para makapagpahinga. At dito nagtatapos ang 10 araw na pag-ikot ko mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.